Napagandang sabayan ng mga transition season para tayo ay humarap din sa isang panibagong pag-asa muli na ibibigay ng Panginoon sa atin. Salamat dahil narating natin ang Sunday ito. Alam niyo po ba na sa buong mundo ay maraming natulog at hindi na nagising? Yeah? You know what? In every seconds may namamatay po based po sa survey. Marami po namamatay sa aksidente, diba? Hindi na nagising. Marami po kinakamatay, karamdaman. Yung dito ko po, namatay niya po nung, I think, kahapon. Nagpost kasi yung pinsan ko. Yung dito po ito ay, doon po ako lumaki. From grade, I think, grade 3 hanggang high school. Kaya nakakalungkot. Ito talaga ang buhay eh. Ano po siya? More than 80 years old na po yung tito ko na yun. Kaya bonus yung, at ano yung bonus yung 80 years old eh. So, nung nakaraan nag-message, comatose daw siya, complication. Then, after a few hours, nag-post na yung pinsan ko. Salamat sa mga panalangin. At tito ko po ay nasa kamay ng Panginoon. So, yun po yung reality ng buhay. Yan po yung katotohanan. Kaya sabi ko ako kahapon, doon sa aming prayer meeting, sabi nga is, life is like a game that you never win. Ang buhay daw ay parang isang laro na kailanman ay hindi ka pwedeng manalo. Kasi bakit? May dalawang bagay daw na sigurado sa lahat ng tao sa mundong ito. There are two things very certain here on earth to all people. Number one, the day you were born, and the day you will die. Sabi nga, nilista na po yan yung Wikipedia. If you go to Wikipedia and search people from 18th century, alam nila kung kailan sila pinanganak at alam nila kung saan sila, kung kailan sila namatay. So, sabi nga ng author, those are, certainties are sigurado. Now, sabi niya ganyan, in between, you're being born and to die, doesn't matter. Ganyan. Kung mahirap ka, mayaman ka, nagtagumpay ka sa buhay, dahil mo, it doesn't matter. Because the end of the day, life, it will end. Kaya nga, if life is like a game, that game, you will never win. Sabi ko nga, I object that kind of philosophy. Bakit? Sabi ng Panginoon Jesus, I am the resurrection. Amen po ba? Ako ang muling pagkabuhay. Ako ang buhay. Ang sino nananal sa Panginoon ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay. Ito yung pag-asa nating mga anak ng Panginoon. This is the greatest hope that we have. However, ito po ba ay na-experience nyo na mga kapatid? Have you ever experienced this kind of situation? Experience of far from God. Experience ba? Parang tila malayo kayo minsan sa Diyos. Have you ever experienced that? Yung sinasabi nilang, silence can be louder than sound. May mga time na parang, yung buhay natin parang, Lord, parang napakalayo mo sa amin. It seems like, hindi kita maramdaman. I believe this year, meron tayong mga ganyang mga moments. Ako ba? Na-experience natin na minsan parang malayo ang Panginoon. Na pwede mong sabihin, Lord, nag-pray naman ako I pray every day. Pero parang wala nangyayari sa mga panalangin ko. You ask for guidance. Lord, pwede ba? Yung mga desisyon ko ngayon 2025 is coming 2026. Lord, ano ba talaga ang dapat ito? You pray for that. For guidance. Pero parang si Lord, tahimik lang. Wala siyang sagot. Wala man lang siya parang sinasabi sa atin o i-impress. You try to obey. But your life seems like in the opposite direction. Lord, sumasamba naman ako Lord, sumusunod naman ako. Parang ganito lagi ang buhay ko. Parang wala ako sa tamang direksyon.
Every believer, I believe, whether new in faith or serving God for decades, alam nila ang ibig sabihin ng feeling of distance. Sa mag-asawa, alam na pag may LQ, magkatabi yan sa isang buko, pero magkalayo ang kanilang puso. Natry niya ba yan? Ha? Ana? Meron ba ganun moment? Ha? Siyempre naman. Sa muling, meron ba ganun moment? Ayan, talaga naman. Ha? Sa mga magkakasama sa... Ibig nga magkakapamilya, di ba? Sama-sama sa isang bubong, pero magkakalayo yung agwat ng kanilang mga puso. Even in the church, nangyari yan. Minsan, sama-sama tayo dito, nag-worship, pero ito lang, kalayo pa rin yung ating mga puso. We feel distant from one another. And lalo na po sa Panginoon. Lord, bakit ganon? Natatice naman ako. Bakit, Lord? Kung kailangan ako nag-decide ng sunod, manalangin, pagpagamit sa'yo. But parang ganon, Lord? You are so silent. Hindi ko maintindihan. You know, mga kapatid, sometimes the distance comes from pain. Minsan yung paglayo mo sa Diyos parang because of maybe the pain from the past, what is happening to you, or nasaktan ka, may mga tao na nireject ka because of the pain, nagkukos sa'yo minsan ng paglayo sa Panginoon. Sometimes from confusion. Lalo nga sa gobyerno ng Pilipinas, di mo na alam kung sino yung mga tama na, di ba? Sa napakaraming mga issue nangyayari sa atin, di mo na alam kung sino ba hindi walaan mo sa bawat ahensya ng ating gobyerno. And because of that, sometimes we feel disturbed and we feel that God, nasaan ka na, Panginoon? Sometimes, yung distant natin is because of waiting. Lord, ang tagal naman na pinag-pray ko. Lord, ang tagal naman mangyari ito. You've been praying maybe for a decades, for 15 years, and Lord, but until now, wala pa rin ito. And now you feel God is distant from you. At hindi lang yan. Sometimes distance comes from guilt and failure. Minsan pa mga kapatid, na-experience yung mga bagay na yun. Now, open our Bible in Matthew chapter 1, verse 21 to 23. And this will be the message of this last Sunday of 2020. Matthew chapter 1, verse 21 and 23. Alam ko po, nabasa nyo na ang salita ng Panginoon na ito. Ang sinasaya po ng Biblia. But right now, let us read again Matthew chapter 21, verse 23. Sige po, tayo po'y tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Sabay-sabay natin basahin. Babasahin ko po sa inyong living translation. Sabi dito, she will give birth to a son, and you give him the name Jesus. Alam niyo po, ito pong kwento na ito, hindi po si Mary and Joseph ang nagbigay ng pangalan. Ang nagbigay po ng pangalan sa kanilang sanggol ay ang anghel. Ibig sabihin, ito yung utos ng Diyos para ibigay sa kanya. Because will save His people from primary sa kasalanan. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophets. The virgin will be a child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Evening of festive Isama lang siguro po. So let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa mga oras po ito. Sa iyong kadakilaan, nawa po ang iyong salita. As we end, Lord God, this year, or this Sunday, nawa Panginoon, ay maintindihan pa namin sa ibang kaparaanan, pag-unawa, ang iyong salita, ang ibig sabihin ng Emmanuel. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga po bawat isa. So,
ay ramdam nila ang paglayo ng Diyos sa kanilang mga buhay nung panahon na ito. Bakit? Dahil po, from Malachi to Matthew, meron po yung 400 years in God's silence. Daily, araw-araw sila po pumunta sa templo para mag-offer ng sacrifice. Year after year, ang high priest pumapasok po doon sa most holy place to talk to the Lord, but nothing to happen. Wala pong anumang pahayag ang Panginoon ng panahon na ito. No voice, no angel, no prophet, and no clear word from the Lord. Can you imagine? For the past 400 years, ang Diyos ay hindi po niya kinausap ang kanyang bayan. Gaano niyo po katagal na matiis na hindi kayo kausapin ng inyong mahal sa buhay? Ha? Lalo ba sa inyo? Halimbawa, minsan narinig ko sa mga OFW, hindi man lang pinumusta ang aking pamilya. Ngayon, nabasa niyo ba yun sa mga viral ngayon sa FB, no, sa TikTok? Nandito po ako sa Dubai ngayon, hindi man lang pinumusta ang aking pamilya, Christmas sa Christmas. Ayan lang. Pero hindi lang po ang pamilya ng Israel ang hindi po nagbigay sa kanilang pahayag, kundi mismo ang Panginoong Jesus, ang Diyos mismo ng Israel. For the past 400 years, God is silent for them. No vision, no anything tremendous working of God in the temple, wala. Everything is passive and quiet. Yan po yung sitwasyon ng Israel during that time. Kaya, if you are Israel during that time, alam na alam mo ang ibig sabihin ng paglayo o malayo sa Panginoon. So in those days, if you live in those days, probably you were asked, God, where are you? Why do you see so far? Kaya ang tanong mga kapatid, if God is real, kung totoo ang Diyos, bakit siya minsan malayo? If God is real, bakit minsan siya malayo? Parang ibang katanungan na, kung naniniwala ka sa Diyos, bakit ka nag-worry ngayon? Amen ba? If you are really believe in God, why you are worrying right now? Kaya kung totoo ang Diyos, bakit minsan pakiramdam natin ay malayo siya? In this darkest moment of Israel, for the past 400 years, wala pong ibang pangungusap ng Panginoon, napakasalit ng Panginoon, and now, Matthew record a breathtaking good news. Ano sabi niya sa Matthew chapter 1 verse 23? Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God is with us. You know what? Ito pong sinasabi ng salita ng Panginoon ni Matthew fulfill or remind the prophecy of Isaiah 700 years. Nangako ang Panginoon sa kanila na darating ang isang araw, meron pong isang bata na ipapanganak at tatawagin niyo po siyang Emmanuel, nang ibig sabihin ay ang Diyos ay sumasa atin. Itong promise mong ito maybe nalimutan na ng bansang Israel. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay hindi po lumilimot ng kanyang panahon. He fulfilled His promise in the time of Matthew. This is a miracle fulfillment of what God has promised. So ano mong ibig sabihin mga kapatid? The miracle of Christmas is not just the birth of a baby, but it is the arrival of God Himself. Hindi ba napakagat ng balita yan? We celebrate Christmas year by year. Sabi nga ni Brother Jordan, bakit humihingi ng regalo, di ba? Sa boss mo, di ba? Eh, samantalang nagbibigay. Oo nga naman, di ba? Bakit nga naman, di ba?
Kasi bakit? Sinali kasi natin. Kumbaga dapat tayo nagbibigay ng ating regalo. Yung tatlong magi nagbigay sa Panginoon. Naghandog po sila. At yung handog po nila mga kapatid ay one of the best gift of a child during that time. Kaya natin kinuha minsan yung regalo, nagbibigayan. Sana po na-enjoy niyo po yung mga regalo ninyo. Ha? Masaya ba kayo sa inyong mga natanggap na regalo ng ating Christmas party? O, sulit ba? Sulit? Ha? Sulit. Okay ba? Sulit ba? Okay, very good. At saka yung mga nanalo sa premyo, di ba? May nagkamal ng premyo dito eh. So mga kapatid, the miracle of Christmas isn't just dahil ipinanganak ang isang sanggol, kundi ito pagpapakita na mula sa langit, sa lupang punong-puno ng kabuluhan, punong-puno na hindi mo makaintindihan, dumating ang Diyos sa mundo ito. Dito pala, pinapatid ng Panginoon, mga kapatid, kasama niyo ako. He is the God, very distant God, just like the God of the Romans, na ang Diyos lang ay nasa taas, hindi pwede mo ipaghalubilo sa mga tao. Yung mga Diyos ng mga ibang mga religiyon na ang Diyos nila ay tila bagang hindi mo pwedeng hawakan, hindi mo pwedeng tawagan. Pero yung Diyos na sinasabi ng Biblia, siya yung Diyos na mula sa langit, bumaba sa lupa. God did not send an angel or a messenger, nor a representative. Hindi sinabi, Michael Angelo, ikaw nga na lang magpagbuno sa mga tao. O Angel Gabriel, ikaw na nga lang pumunta doon at iligtas sa mga tao. No! God came. He stepped into a human history. It means, bago tayo lumapit sa Diyos, siya muna ang unang gumawa ng paraan para makalapit tayo sa Kanya. Amen po ba? Ang Diyos ang una pong gumawa ng paraan para po ang tao ay makalapit sa Kanya. Ano sabi ng Panginoon doon? Sa verse na ating binasa kanina, ano ba yung notice? Sabi doon, the verse doesn't say, God above us, nor God around us, nor God is against us. Dahil makasalanan tayo. Ano sinabi doon? God is with us. Wow! Ang hindi ka pahayagan ito. Nung sinabi ng Biblia na Emmanuel, hindi yung Emmanuel na He is God against us dahil tayo maraming kasalanan. He is God around us, above us, para pangunahan tayo. No? Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, ang Emmanuel, ang ibig sabihin niyan, ang Diyos now ay sumasabi. Sumasayo at sumasabi. It is a companion of the sick, a companion of also a sinner, a companion of those who are weak, those who are broken. Ito po yung Diyos ngayon na bumaba mula sa langit. So ano nga ang pinaparating ng ating Diyos patungkol sa ibig sabihin ng Emmanuel or God is with us? So ano yung ikinukommunicate ngayon ng Biblia sa atin? Kung ang Diyos ngayon ay dumating na, He arrived not in the palace. Saan siya dumating? Sa sabsaban, mga kapatid. So ano yung sinasabi ngayon na Emmanuel, God is with us? Number one, Emmanuel means God with us in our brokenness. God is with us in our brokenness. Nung dumating ang Panginoon sa mundong ito, anong klase yung mundong kanyang pinasukan? Ito ba yung mundong malinis? Ito ba yung mundong punong-puno ng kapayapaan? Ito ba yung perfect world? Anong klase yung mundo yung kanyang pinasukan? Diba? He entered to the world of, number one, full of poverty. Diba? Mundo na punong-puno ng kahirapan. Sino ang gustong mag-abroad sa Sudan? Sa Africa? Diba? Sa Laos? Diba? Sino gusto mag-abroad doon? Doon ako basta mag-abroad sa Laos, bandang Laos, no? Doon ako mismo sa bandang Africa, sa Sudan, kung saan
pinapatay yung mga Christian doon sumagot. Walang ganun tao. Lahat po tayo nandiyo sa bansang Korea, nag-abroad tayo kasi alam natin, mas malaki ang ating pwedeng kitain sa pagtatrabaho sa Korea kaysa sa Pilipinas. That's why we go to Korea. Di ba? Yung totohanan. Pero you know what? Ang Panginoon, hindi iniwan niya ang langit. Hindi siya pumunta sa isang mas magandang langit, kundi pumunta siya sa isang mundong walang kapayapaan, hindi malinis, hindi perpekto, maraming kaguluhan. Pinasok yan ng Diyos para tayo ay abutin. They entered the world of poverty, oppression, political instability, injustices, fear, pain. Yan po yung pinasok ng mundo ng Panginoon. And He did not come para po siya ay lumayo sa atin, kundi siya po ay pumunta sa mundo ito bilang isang tao. Anong sabi ng Bible? At siya'y nagkatawang tao. Hindi po siya nagkatawang tao para maging hari, hindi po siya nagkatawang tao para maging isang presidente ng isang malaking kumpanya, hindi po siya nagkatawang tao para isang maging matinding hari, kundi nagkatawang tao po siya para maging isang alipin. Kaya mga kapatid, isa dapat sa nakikitang attitude ng isang Kristiyano. Pag naman isang Kristiyano, follower of Christ. Tama po ba? Correct me if I'm wrong. If you say Christian, if you're a Christian, it means you are a follower of Christ. So dapat, kung tagasunod ka ni Kristo, at si Kristo ay meron siyang mapagpumbabang puso, dapat meron din ang tagasunod ni Kristo. Eh mo ba? Because Christ has a humble attitude. He came not to be a king, but to become a servant. So anong ibig sabihin mga kapatid? Ano pong ibig sabihin ng mga bagay na ito? Ibig sabihin, dahil dumating siya bilang isang tao, bilang isang alipin, na-experience niyang mabuto. Na-experience niyang mahirapan, mapagod. Sino dito yung pagod na sa trabaho? Itaas ang kamay. Pagod na? Di ba sabi nga, you cannot finish your work. Di ba? Your work will finish you. Di ba? You cannot finish your work, di ba? But your work will finish you. Monday na naman bukas. Inisip na naman natin, ano naman natin gagawin? Naranasan niya ng Panginoon. Yung pagod, yung fatigue, naranasan ng Panginoon. Kasi nagkatawang tao siya. Umiyak ba ang Panginoon? Umiyak siya. Umiyak siya kay Lazarus at umiyak siya sa Garden of Gethsemane. Isa po yung pagpapatuloy na siya po ay talagang totoong tao. Siya rin po ba ay natukso? Siya po ba tinempted? Yes. Satan tempted Jesus Christ 3 times. Siya po ba ay nagdusa? Yes. Nagdusa po ang Panginoon. Ito po yung naging buhay ng Panginoon sa mundong ibabaw na to. From manger to the cross. Yan po yung kanyang destiny. Nung po siya pumunta sa lupa, nagkatawang tao, ang kanyang destiny mula sa sabbat patungo doon sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, anuman sakit ang naranasan mo ngayon, alam yan ng Panginoon. Kasi bakit? Tinanas niya po yan. Can you imagine? Nung pinagbubuntis pa lang si Lord, meron lang gusto pumatay sa kanya, di ba? Pinagbubuntis pa lang. Ano sabi ni Herod? Nung nalaman niya, nabubuntis pa lang. Bata pa lang Panginoon Jesus, marami ng threats sa buhay niya. In fact, nung pinagbuntis siya ni Mary, gusto siyang hiwalayan ni Joseph. Look at that. Ano ang pakiramdam mo na para yung isang kwento na sabi, Nay, birthday ko po ngayon. Bigyan mo naman ako ng isang emotional, nakakaiyak na pagbati. Ano sabi? Anak, ampun ka. Umiyak na talaga, di ba? Yung bata pa lang, Panginoon Jesus, ganun na yung kanyang naranasan. So,
yung ating mga naranasan sa buhay, yung ating mga frustration, yung ating mga bagay na minsan hindi natin maintindihan, uunawaan yan ng Panginoon. Ibinigay ni Jesus hindi lang ang kanyang puso, kundi ang buong buhay niya para sa atin. So, ang diwa ng Pasko ay hindi lang kasiyahan, kundi ang diwa ng Pasko ay pag-surrender ng buong buhay kay Jesus. Kasi bakit? Even Christ surrendered Himself fully to the Father kahit siya po ay nasa krus na ng Kalbaryo. Ito minsan yung mga mensahe ng Kapaskuhan na hindi minsan natin napapalagpas natin unawain. Because when we say Pasko, may bonus, bigyan ng regalo, no. You know what? The greatest meaning of Christmas is a reminder for us as a Christian to surrender our whole being again to the Lord. Para po ating isuko muli ang ating buhay sa Diyos. Kasi bakit? Si Kristo po yung unang nagsuko ng Diyos sa buhay niya para sa atin. So dahil dyan, Emmanuel means God knows. Alam ng Diyos. Anong alam ng Diyos? Dahil siya nagkatawag tao, anong alam ng Diyos? God knows. God understands. God knows your brokenness. When you say, Lord, I am hurting today. Anong pwede sabihin ng Panginoon? Don't worry, I've been there. Nakapa ako na sa cross, di ba? Ano masasabi sa kanya? If you are the Son of God. Ayun, nakapako ka na nga eh. Tapos tinutuya ka pa. Kumbaga para bang lugmok na lugmok na sitwasyon mo, tinatapakan ka pa mga kapatid. Narasin na ba yun? Na wala ka nang magawa sa buhay. May mga tao pa talaga nag-aalala sa'yo. Kung naranasan mo yung mga kapatid, tandaan mo, naranasan din yan ng Panginoon. When you say, Lord, I feel alone, the Lord said, don't worry, I am with you. When you say, Lord, pagod na ako sa buhay na ito, sabi ng Panginoon, don't worry, napagod din ako. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng sitwasyon ng ating buhay, karamay natin ang Diyos. Amen po ba? Because God knows our brokenness. Our God is not far. He stepped into our pain. He is not a distant. He is present. Ano po sabi ng Biblia? Sa awit 46 verse 1, ano sabi dito? Ang Diyos, ang ating, sige po, basahin po natin. Ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Naguguluhan ka ba ngayon? Nalilito ka na ba sa buhay mo ngayon? Kung anong gagawin mo next year? Tumawag ka sa Diyos at handa ka niyang tulungan sa oras ng iyong kaguluhan. He is our help, an ever-present help in times of trouble. Yan po ang isang kapahayagan ng Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us in our brokenness. So ano po yung pangalawa? Ano po yung isang kapahayagan ng ibig sabihin ng Emmanuel? Ang ibig sabihin ng Emmanuel is God with us to save us. Saan ba tayo niligtas ng Panginoon? Primary. Niligtas pa tayo para hindi tayo maghirap. Niligtas pa tayo para hindi tayo mahagat ng aso. No. Primarily, niligtas tayo ng Panginoon dahil sa ating kasalanan. There is an ever deeper meaning of Emmanuel. Jesus did not come only to be with us in our struggle, He came also for us for our salvation.
Hindi lang siya pumunta para kasama mo sa kanyang pagbago sa buhay ng kundi pumunta rin ng Panginoon sa mundong ito para iligtas tayo sa gawa ng kasalanan. Sabi sa Matthew chapter 1 verse 21, "You shall call his name Jesus, for he will save his people from the sin." You know mga kapatid, before we can come closer to the Lord, He need to remove the sin in our life first. Because the greatest distance between God and man is not emotional faith, it's not about not feeling well, it's not about frustration, it's not about discouragement. The greatest distance between God and man is sin. Kapag tayo makalapit sa Panginoon, kung tayo may kasalanan. Kasi maraming mga tao lumalapit sa Diyos, hindi na sabi ng Bible, kaya hindi nadidinig ng Diyos ang panalangin mo dahil ikaw ay may hadlang. Minsan, try niyo po sumigaw at nakamas po kayo, tumawag ng tao sa malayo. Hindi niya marinig kasi bakit may hadlang. Minsan, maybe sa atin, ang dami ng panalangin tayo nilapit sa Panginoon. But until now, Lord, wala pa rin kasagutan. It's time for us to reflect. Lord, totoo ba na ako ba'y napatawad na sa aking mga kasalanan? Bakit ito yung reason? Bakit ito yung reason? Kaya ngayon, malayo ka pa rin sa Panginoon. Naglilingkod ka naman sa church. Nandiyan ka naman. Dumating ka naman. Bakit parang ganon? Walang spiritual fervor sa buhay mo. Ni wala kang gana magbasa ng kanyang salita. Ni wala kang gana magtaas pa nag-worship. Parang nasa iyo corny. Ibig sabihin, isa lang yan. Malayo ka pa sa Diyos. It's time for you na lumapit ka sa ating Diyos. You know what the good news, mga kapatid? Jesus took this distance from the cross. Yung kasalanan naglayo po sa atin, sa Kanya, si Jesus mismo ang nagdala para malapit tayo sa Panginoon, sa ating Diyos. So, pagkita na, Kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Ano po yung nangyari sa Kanya doon? He carried our shame. He carried our punishment. Ano ba? He died for our self. Dapat tayo rin eh. Tayo dapat yung mapunta sa kahihiyan. Tayo dapat yung parusahan. Tayo dapat yung mamatay. Pero anong ginawa ng Panginoon? He carried those things in His body so that yung mga tatawag sa Kanya ay mailalapit ka ngayon sa Diyos na makapangyarihan. Kaya sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life. In John chapter 1, verse 12, ano sabi doon? To those who receive Him, to those who believe in Him, He gave the right to become children of God. Pag anak ka ng Panginoon, napakalapit mo na sa Diyos. Anak ka nila eh. Amen ba? The closest relationship to a person, if you are, kaya namang anak ko, yan sila pinakamalapit sa akin. Ang misis ko, sila yung pinakamalapit sa akin. Kasi they are my family. Tayo ngayon, dito ngayon, ang sabi ng Bible, we are now the family of God. Amen? We are the sons and daughters of the Lord God Almighty. Ganon po tayo inilapit ni Jesus sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Ganyan po tayo binigyan ng Panginoon para mailapit tayo sa Diyos na makapangyarihan. So the gap between God and humanity removed now forever through our Lord Jesus Christ. Because of Jesus, God is with us and we can now be with Him. So mga kapatid, hindi lang po inalis ng Panginoon yung distant na kasalanan natin sa Diyos sa magitan po ng pagkamatay ni Kristo. Hindi lang pumunta ang Panginoon sa atin. Yes, an Emmanuel to struggle with us.
Ito po yung pinakalas. The word Emmanuel means Emmanuel, God with us in every season. Amen? Kung mga kapatid, si Lord, hindi lang siya panapanahon sa atin. Amen ba? Hindi lang po siya panapanahon. God is with us in every season of our life. Nung pinanganak ka pa lang, mga kapatid, nandun ang Panginoon. Nung nag-grade 1 ka, nandun ang Panginoon. Nung nag-high school ka, nandun ang Panginoon. Nung nag-college ka, nandun ang Panginoon. Nung nanliligaw ka pa lang, nung na-inlove ka, nandun na ang Panginoon. Nung ikaw po ay kinasal na, nandoon ang Panginoon. Nung nagkaanak ka, nandoon ang Panginoon. Hanggang sa mamatay po tayo, mga kapatid, sa mundo ito, nandoon ang Diyos. Hindi po tayo iniwan. Because God is with us in every season. Meron ba kayo ng mga kaibigan, dati yung kaibigan pero hindi nyo na kaibigan? Alam niyo, minsan, ang tao sa buhay ay para daw season. No? Panahon natin. May mga taong minsan nakakasama sa particular journey. No? Di ba? Till now, yung mga grade 1 na ating mga kabatchmate, hindi mo nakasama ngayon, di ba? Pero naging kasama mo naman sa kalokohan, nung grade 1 pa kayo, di ba? Nung grade 2, grade 6, no? Sa amin sa probinsya, sa mga ginagawa namin, no? Pag nag-alikayos kami, dalawa lang naman eh. Alam niyo po yung text? May text na noon eh, napaikot sa kamay, at saka yung gagamba. Yan kami, yan yung pangatlo, yung naliligo kami sa sapa. Ayan. So yun po yung ginagawa namin sa probinsya, lalo pag during talaga may mga gagamba na, yan. Hindi po kami pumapasok para lang kumuha ng gagamba. Ang saya ng mga moment na yun. Kasama mo sila sa ganun mga, pero ngayon, hindi ko na sila kasama. Nung ako ay nag-high school, nung ako ay napunta ng Bulacan, nung ako ay tinawag ng Panginoon, may mga tao muli akong na-meet, nakasama ko sa journey na ba na ito. Nung sa bagay kami, ibang mga tao naman ay nakasama namin. Ngayon naman po, kami na sa Korea ngayon, kayo naman yung nakasama namin. So nakita ko, Lord, napakaraming mga tao na sinisend mo sa aming buhay na makasama na for this specific journey. Pero alam niyo, hindi nagbago? Kailanman, ang Diyos hindi kami iniwan. Alam mo tayong welcome. Many of you will go to the Philippines. At mas mo na ang bawat isa po ay bumalik sa Pilipinas, hanggang text na lang tayo at video call malamang. Ano gawin sa atin? Sabihin, pag gano'n na yung nagiging sitwasyon, another transition na naman ng bagong relationship, mga tao na pwedeng i-meet sa amin ng Panginoon. Pero mga kapatid, isa lang po yung gustong ipahawalik ng Panginoon. Kung tayo ngayon ay pinagsama-sama ng Diyos sa sitwasyon na to, sa panahon na to, nawa ko pagputihin natin. Amen po ba? Let us come together in one heart, in one mind. That is to worship. Samantalahin natin ang pagkakataon na tayo po ay nagsama-sama sa lugar na ito at sa panahon na ito. Kasi bakit? Sooner or later. Diba sabi ng Ecclesiastes, there is a time for everything. Time to born, time to die. Time to love, and time to cry. Kaya na kung sino yung mga kasama natin ngayon, sa gawain ng Panginoon, sa anong area ng ating buhay, i-enjoy po natin yung mga tao na yun. Why? Because time will come. God will put us to another transition and meet again another people. Or ang pinakalas, si Lord na yung mamimit natin. O wala ka na mamimit. Ako na, pero sa dali ang inimit mo. Thank the Lord. Kaya pasalamatan natin yung mga taong ating po namimit. At ipag-pray po natin sila mga kapatid. Yan po yung pinakamaganda. Ngayon po, meron po tayong visitation team. Inikot po tayo sa mga kapatiran, sa mga bahay-bahay, at nag-declare po tayo ng pagpapala sa mga buhay mo. So God is with us in every season, mga kapatid. Tanda natin yan. Kailanman, ang Diyos ay hindi tayo iniwan. Siya ay tapat. The story of Emmanuel did not end in Bethlehem. After his resurrection, ang sabi niya, He gave a promise that echoes the meaning of His name. Anong sabi sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20? I am always
with you. Hindi po sinabi ng Panginoon, okay, punta na ako ng langit, so, bahala na kayo, maniwala ko hindi. No. Sabi ng Panginoon, guys, I'm going to heaven, but remember this, I am always with you. Anong ibig sabihin mga kapatid? Sinisecure ng Diyos ang kanyang mga pangalan. Sinisecure ng Diyos ang mga naniniwala po sa Kanya. Pangako niya yan, I am with you. So paano, Pastor, na si Jesus ay nandito ngayon sa magitan po ng Banal na Espiritu? Through the Holy Spirit, tayo po ay nasense po natin ang presensya ng Panginoon. So Emmanuel is not a Christmas theme. So, sabihin ng Emmanuel ay isang tema ng isang Kapaskuhan or Christmas. It is a lifelong and everyday reality. Kasi bakit? Nais ng Diyos, bawat oras, bawat minuto, nararanasan mo siya. Amen po ba? Because God is with us. It means He is with us when we make decision. He is with us when we face temptation. He is with us when we walk through the valley of trials and the shadow of death. He is with us when we serve in the ministry. He is with us when we are discouraged. And He is with us when we don't know what to do. In every season ng ating buhay, kasama natin ang Panginoon. He is with us in the valley, He is with us in the fire, and He is with us also in the storm, and He is with us until the end of our life. Yan po mga kapatid ang ibig sabihin ng Emmanuel na pinahayag ng Biblia. Kaya tanong mga kapatid, paano tayo mag-respond sa Emmanuel na ito? How do we should respond to the Emmanuel that the Bible is telling us right now? If God, kung lumapit ang Diyos sa atin, ang tamang tugon ay ano? Lumapit din tayo sa Kanya. Amen po ba? Kung lumapit na ang Diyos sa atin, ano ang tamang tugon? Lumapit din tayo sa Kanya. Ano ba yung tamang paglapit sa Panginoon? Ano ba yung tamang pangunawa para tayo lumapit sa Panginoon? Lumapit tayo ng may pasasalamat, lumapit tayo ng may pagpapakumbaba, lumapit tayo ng may pagsunod sa Kanyang kalooban. Draw near to Him in your fear, He understands your anxiety. Lumapit pa sa Panginoon in our weaknesses. Why? Because hindi naman yun na-expect na maging perfecto ba? Okay lang. Okay lang lumapit ka in the time of your decision because He wants to guide you. Draw to the Lord when you are in failure. Kasi bakit? He came to save, not to condemn everyone. Lumapit tayo sa Panginoon if we are in the midst of our battle. Dahil gusto ng Panginoon, hindi ka lumaban mag-isa, kundi lalaban ka na kasama mo siya. That is our Emmanuel. Amen. Yung mga kapatid, when we face the 2026 year, alam mo na nakasama mo ang Panginoon is coming 2026. Because He is the Emmanuel. Now, you will never walk alone, you never pray alone, you never fight alone, and you will never suffer alone. Because God is there in every season of our life. God came near to us, we can draw near to Him with confidence. Kaya mga kapatid, pag minsan naiisip mo, Lord, ba't ganun parang hindi mo tinutugon ng panalangin ko? Ba't ganun, Lord, parang minsan hindi ko nararamdaman ang protection mo? Alam mo, sagot ni Matthew, chapter 1, verse 23, He is your Emmanuel, and He is with you. He came down to this earth. He entered into our story. He became one of us, and He became to one
of us. Not just today, not just yesterday, not just tomorrow, but forever. God is with us. God came near to us. We can now draw near to Him with confidence. God with us today, tomorrow, and forever. Near to Him with confidence. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 31, sabi ng salita ng Panginoon, what then shall we say in this response to this? If God is for us, who can be against us? Pagulungin natin, kung ang Diyos ay sumasa atin, ano pa ang lalaban sa atin? That's the promise of Emmanuel. Now, mga kapatid, I know this year, marami tayong dinanas din, pinagdaanan na lungkot, saya. Pero tandaan ko natin, this coming year, meron tayong kasama na sa buong isang taon. Amen? Ang nagbigay sa atin ng buhay, walang iba, kundi ang ating Emmanuel, ang ating Diyos. Because God never leave us, nor forsake. Mga kapatid, dahil ang Panginoon, nagbigay na siya ng assurance na siya po ay kasama sa araw-araw. Ano naman po yung dapat gawin sa araw-araw para may pakita mo na kasama mo talaga ang Diyos. Ano po yung masaya mo na, God is with me. Maybe we can reflect love, we can reflect forgiveness. Ba't ka na mapatawag ngayon? Kasi bakit? Kasama ng Panginoon. Amen? Ba't ka ngayon sumasamba na? Kasi bakit? Kasama ko na kasi ang Panginoon eh. Ba't ka ngayon nagpapray na? Kasi bakit? Kasama ko na ang Diyos. Ba't kayo nagpumasala ng Bible? Kasi bakit? Kasama ko na ang Diyos. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, I'm in the frustration, kasama ko ang Panginoon. I am not alone. God is